Dito ko nakikita yung mga iba't ibang klase ng tao. Siyempre, yung tao kasi if under the influence of alcohol, magugulat ka na lang, may kalapa na sa gilid. Minsan, nagsusunuran sila sa CR. Minsan, naagawan ng mga bet nila. Bigla na lang silang maghimotok sa labas. Minsan, yung iba medyo maangas, umasta. Magugulat ka, isang bucket lang naman yung in-order. May kumausap sa akin, yung parang paglasing na lasing na. Yung iba nagsuka na, hindi ko alam kung anong kinain. Yung biglang nasasampal ako ng bad breath. Nagulat na lang kami na biglang tinaas niya na lang agad yung damit niya. At minsan nagugulat kami, sobrang haba na ng pila kasi may nag-lock ng CR. Kami kakatukin namin, sir, ano po ginagawa niyo dyan? Sorry na pag single tayo. Minsan nasa bar tayo kasi mamaya makita mo may nakikindatan na. Kunwari, may pogi. Eye of the crowd siya. Lahat nakatingin sa kanya. Nagpapaligsahan sila kung sino yung mapapansin nun. May inggitan na nagagana. Doon minsan nagsisimula yung away. Sabi ko naman, wala akong parents, wala akong kapatid. Parang ginawa po akong parang katulong, ganyan. Hindi ko na ma-feel. Inuturing po akong pamilya. Bili parang nahihirapan ka na. May papatry sana ako sa'yo. Feeling ko doon ka magkakapera. Anong trabaho ba yan? Pwede ka mag-call boy. Ito na yung way ko para maibsan yung sarili ko sa hirap. Hindi pa ba sapat na parang pinahirapan mo ko? Ginawa kong alipin, inalila ako ng sarili kong pamilya. Ang sponsor natin ngayon ay HypeHive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahahanap at paano sila mabubook. Masaya kaming makipag-partner sa HypeHive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito. Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Ako nga pala si Billy Natividad, isang entertainment manager ng isang LGBT bar dito sa Quezon City. Actually, yung bar na pinagtatrabuhan ko, isa siyang safe space siya para sa mga taong LGBT. Para pumunta sila doon para manood ng drag performances. Hybrid kasi siya, meron siyang stand-up comedians. Tapos may drag performers sa baba at may mga LED dancers at mga ledge go-go boy dancers para habang umiinom at nakikiparty, ipag-bond sa mga tropa or kasama, may experience nila yung paano mag-showcase ng talent yung mga performers namin. Matagal na po ba kayo nag-ganito? As far as I know, magsa-second year na kami. Mag-anniversary kami this coming January. At magpro-provide kami ng isang spectacular show para sa aming mga regular customers. So, bukod po sa pagmamanage po naman, meron po ba kayo, curious lang po, meron po ba kayo ibang pinagkakabalaan? Sa ngayon, ang pinofocus ko ang sarili ko sa bar kasi actually dito ko nakikita yung sarili ko na mahal ko yung ginagawa kong trabaho. At dito ko napapakita yung talento ko sa pagmamanage at saka yung sa paano ako makasalamuha sa mga customers. Kasi to be honest, dito ko nakikita yung mga iba't ibang klase ng tao. At lahat yun, kailangan ko pakisamahan, kailangan ko ma-provide yung mga gusto nilang serbisyo sa bar. At natutuwa ako pag bumabalik sila at nakikita kong talagang sumusuporta sila sa kung anong meron kami sa bar namin. Sa totoo lang, noong umpisa, sobrang hirap na hirap ako kasi galing talaga ako sa corporate world. So, pag sa BPO or nung nasa financial account pa ako, isang sabi mo lang, kailangan may susundin silang protocol na mabilis na silang matuto. Unlike pag sa bar na kailangan mong ima-micromanage mo isa-isa, na kailangan mga performers, you give them the right instructions and gagabayan mo sila sa mga baby steps nila on how they need to do the job. So medyo na-challenge ako doon, plus the fact na ako kasi yung nagmamanage ng promotions and marketing namin. Kasi yung bar kasi namin bago lang siya. So compared sa ibang mga bars sa LGBT, parang kami starting pa lang kami and ang hirap kunin yung crowd. And doon ako sobrang nag-struggle nung una. Halos iniiyak ko na lang gabi-gabi kasi minsan nag-negative yung sales. Pero sabi nga nila, with hard efforts, sobrang naitaguyod ko siya. And right now, I'm happy that it is one of the bars na sobrang established na rin dito sa LGBT community. So, sa kayo po, parang masasabi niyo po ba na every night tuwing meron po kang puno po yung bar po ninyo? Yeah,
masasabi ko, every weekdays, well, given naman yun since yung mga tao talagang lumalabas sila or gumigimik during weekends. Pero I can say na kahit weekdays, may tao kami. And happy ako na yung mga taong naging regular na doon talagang sumusuporta sa lahat ng events namin at mga pakulo namin sa bar. Like, for example, every Wednesday, meron kaming parang tinatawag naming Ramparuza, kung saan yung mga aspiring drag queens, pwede silang rumampa sa stage, magbibigay kami ng mga categories sa kanila na susuotin nila, na paglalabanan nila. And of course, they get to win a prize for that. And sa mga nag-effort, they will also get consolations for that. And every Thursday naman, we have this baby drag night. We call them the Extra Girls, kung saan yung mga young newbie drag queens na gustong ipamalas yung mga talents nila. Like, they do the stunts, they do everything they can para ma-provide nila yung entertainment na hinahanap ng mga tao. Especially nowadays na sobrang usong-uso na yung RuPaul's Drag Race Philippines. So, yun, kinikater namin yung crowd na yun. And every Friday, Saturday, we give them yung mga Broadway shows, we give them yung mga sikat na napapanood nila sa music industry, yung mga ganon. And there's so many things in store when you go to our bar. Ano masasabi niyo po dito sa nightlife po dito sa Pilipinas? Gaano po ba crazy itong ano dito? I think I've seen it all. Sobrang, syempre yung tao kasi if you are under the influence of alcohol, sometimes hindi mo na alam or hindi mo na control yung mga ginagawa mo. Sometimes, syempre sa LGBT, hindi mawawala yung salitang aurahan. So, kailangan sa umpisa, tatahimik lang sa table, pero pag nakainom na, magugulat ka na lang, ano yun, may sa gilid, or minsan nagsusunuran sila sa CR, which is, I think that's typical for us naman, even siguro sa straight community, talagang nangyayari yon. And some of them, minsan yung makikipag-away, pag natabig lang yung table ng konti, or minsan naagawan ng mga bet nila. Sobrang parang bigla na lang silang maghimotok sa labas. Siyempre, kami naman, we have our waiters and bouncer para to make sure na yung casualty hindi mag-progress into something na grabe at hindi sila magkasakitan. Ayun. And siyempre, as a manager, minsan I get my own pet peeves din sa mga tao kasi minsan yung iba medyo maangas kung umasta. Tapos magugulat ka, isang bucket lang naman yung in-order. So may mga ganon, mga feeling pa VIP, mga feeling entitled, which is kami naman, we give them that thing na we give them that na, okay, sir, respetuhin namin kayo, nasa business namin kayo. But of course, we make sure naman na they also respect us. And minsan, syempre, hindi ko maiwasan kasi ang ugali ko kasi, pag nandun na yung mga tao, I make sure na kinakausap ko sila isa-isa. So, hindi ko maiwasan na bigla nila akong papatagayin. So, lahat ng alak sa table na lalasahan ko, natitikman ko. So, ending, parang ako yung parang ang sakit sa ulo. Ako minsan natatawa, minsan aabutan ako ng isang bote, tapos kunwari, tatago ako sa may counter, tapos tago niya yan, or tinatabong ko sa lababo pag walang nakakita kasi parang hindi ko na kaya, like gabi-gabi ganun yung eksena, 'di ba? So ayun, so minsan sobrang ayaw na ayaw ko pag may kumausap sa akin yung parang paglasing na syempre yung iba nagsuka na, yung iba hindi ko alam kung anong kinain or what. Yung biglang nasasampal ako ng bad breath, kaya minsan kahit anong pigil ko, yung ngingiti na lang talaga ako, pero deep inside, kailan niyo pa ba siya matatapos makipag-usap sa akin, hindi ko na kaya. So may mga ganun mga moments, so sobrang tinatawa ko na lang, pero at the end of it all, sobrang masaya ako sa ginagawa ko sa industriyang to. Pero may nabanggit po kayo kanina, totoo po talaga na minsan may mga NSFW na nagaganap po sa mga sulok po lang mo club? Yeah, minsan siguro pag out of yung pagiging lasing na nila, pag hindi na nila kayang i-control yung sarili nila. There's this one time, may napakagandang transgender woman. As in, gawa na siya, babae na siya. Tapos,
nung nalasing na siya, syempre may party-party. Kasi yung bar namin, hybrid bar siya. So sa taas, pwede ka magkantahan doon, karaoke. Tapos may stand-up comedian at host na mag-assist sa'yo. Sa baba naman, doon yung may parang club na siya na may DJ. Doon yung party-party scene. So doon sa baba, nung nalasing na siya, nagulat na lang kami na biglang tinaas niya na lang agad yung damit niya at pinakita niya yung niya. So kami, nagtatawanan kami. Doon sabi ko sa mga waiter, awatin niyo yan. Hindi maganda. Or sometimes sa CR, syempre, di natin maiwasan, may pila. Tapos minsan nagugulat kami, sobrang haba na ng pila kasi may nag-lock ng CR. Sabi kami, kakatukin namin, sir, ano po ginagawa niyo dyan? Tapos magugulat kami, may magkasunurang lalabas na hiyang-hiya na, okay, so alam na natin ang ginawa nila. So, ganun. So, although we don't tolerate naman talaga, we tell them naman na, sir, kung okay lang sana, sa labas yun na po siya gawin. Pero minsan kasi, some of these things talaga, out of control talaga. Kasi hindi na namin ma-surveillance lahat pag lahat kanya-kanyang galaw na. So, yun ang mahirap na part doon. Pero pag ganun po, ano po yung kadalasang ginagawa? Pinapalis po ba? Or pwede pa rin po sila mag-stay? Well, kinakausap namin sila kasi, sir, okay lang ba sir na wag niyo gawin yun sir, and kung kaya sa labas na talaga. So may mga ganun naman, kaya naman pakiusapan, pero pag extreme na din talaga, example, pag may ginawa or talaga nakipagsuntukan or may hinaras without consent, doon na namin sila kakausapin na, sir, ay baban po namin kayo dito sir, pasensya na kasi medyo hindi na rin tama yung ganong eksena na ginagawa ninyo. So, yun. We make sure naman na just and fair naman yung judgment namin sa mga ganong bagay. I think, siguro sa lahat to in general. So, mayroon kasing misconception lagi na pag LGBT bar or gay bar or what, akala ng tao na lagi may mga nagsasayaw na nakahubad or mga sa loob. Well, may ganon, pero I want to exclude our bar kasi hindi kami ganon. We want to showcase pure entertainment and gusto namin mag-enjoy yung customer na balik-balikan kami. And I've noticed sa ibang mga bar talagang ganon, they go for the extreme. Parang mayroon talagang mga bars na talagang maghuhubad ng mga performers or they will allow people to do sexy, crazy things sa loob ng bar. And again, that's on them. But again, it comes kasi with caution kasi kung hindi, syempre meron din naman tayong batas na that prohibits those kind of act. So yun lang naman siguro yung mga ibang strategy ng ibang bars na for them to have customers. And again, that's on them, but not on us. In terms of love life po, may mga nag-witness po ba kayo parang, alam niyo po yung namumuong kakainlaban sa ganung lugar po? Sobrang usong-uso yun sa bar kasi sometimes kasi I think alam naman siguro ng lahat, lalo na pag single tayo, lalo na pag nasa stage tayo na gusto natin maghanap, minsan nasa bar tayo kasi doon tayo makakatsyempo na, uy, okay to, may itsura to, or mukhang mabait. At sa umpisa, syempre, tahimik muna, pag hindi pa nakainom, tapos mamaya makita mo may nakikindatan na, biglang merong mag-cheers na from table to table hanggat sa maglalakas ng loob na lumapit at makipagkilala at magugulat ka the following days magkasama na sila. May mga ganon. Or meron din yung mga type, may isang, kunwari, may pogi. So, parang eye of the crowd siya, lahat nakatingin sa kanya. So parang nagpapaligsahan sila kung sino yung mapapansin noon. Tapos syempre may mga moments na may inggitan na nagaganap. So doon minsan nagsisimula yung awa, yung agawan. So lahat yata ng mga ganong klase na nakita ko na. Pero there are also those na talaga namang makita ko na sabay silang dumadating at talagang mag-partner sa sila and they're just there. Hindi dahil gusto nilang lumande or umawara, but they're there for the show. They want to see the drag queens. May mga kanya-kanya silang favorites na sinusuportahan. And yun yung mga talagang gusto ko i-cater na don't worry, sulit yung entrance nyo pag pumunta kayo dito kasi we will give you the best show that you want to see. It's either you go there for the entertainment
or number one, gusto mong umawra. Kasi talaga meron din talaga kasing mga customer na grabe, magugulat ako. May karapan siya dito, tapos maya-may iba na naman yung karapan niya. Sabi ko, uy, nakakarami na siya. Papalakpakan ko na lang siya sa gilid. May mga ganun eh. Memorable po talaga na nag-stick po talaga sa utak po ninyo ng moment po. Hindi lang po sa mga kaganapan to, pero yung as a manager po, in general. Yung best ko yata na experience dyan was may sinurprise ako on my birthday. Kasi, to be honest, wala na kasi akong family, wala na akong parents, wala akong kapatid, mag-isa ako sa buhay. So, the bar is the only place that I have that I can go to make myself feel na, okay, I'm still valued kasi since I'm a manager and my performers loves me, yung mga staff and all. And of course, the owner, parang they entrusted me this bar para to make sure na ito yung magiging safe space naming mga nasa LGBT community. And there's this one time na parang akala ko wala lang, okay, birthday ko, okay, it's a normal day, wala naman akong kasama na isa-celebrate, no? Then apparently parang surprise ako ng lahat, not just the staff, not just the performers, but also the regulars. And nung panahon na yon, syempre may partner ako parang with a bouquet, with a cake and all. So parang doon ko nasabi na talaga, okay, hindi lang ako nirerespeto dito dahil boss ako or dahil manager ako. Hindi lang ako nirerespeto pero minamahal din ako dito kasi they treat me as family. So yun yung parang isa sa mga memorable ko na moments sa bar na to. And yung pinaka, I think, worst was the part where, I don't know if this is right to say, pero one time parang nasa bar lang ako and then managing normal stuff. And biglang may lumapit sa akin telling me na parang, di ba ikaw yung HIV positive? Bakit ka nasa bar? Bakit ka nandito? Bakit ka umiinom? Okay lang ba yan? So parang yun yung parang moment ko na parang sinabi ko sa sarili ko, ano ba, dahil ba positive ako, parang bawal na ba ako magsaya, bawal na ba ako to live this kind of life? Kasi to be honest, ang dami kasing misconception talaga when it comes to this condition. Sobra parang akala nila that being with PLHIV or person living with HIV sa isang lugar, sa isang space, feeling nila mahawaan sila. Well, I just wanna break that notion and misconception na hindi po ganun yun. And to be honest, I don't know if you know, I'm already undetectable. Undetectable means ito yung successful ka sa HIV treatment and medication. I take maintenance drugs every day para ma-conceal ko or hindi ako makapanghawa. So when you reach that stage, if you're undetectable, wala ka nang kakayahang manghawa pa ng ibang tao. Since na medyo po rin yan, move po tayo sa medyo seryosong side po ng topic. Kwentuhan about dyan po sa HIV po. Actually, it all started po when I was 23 years old. So, going back po, sabi ko naman wala akong parents, wala akong kapatid. So, pinagpasapasahan kasi ako from one relative to another. Tapos parang, ang ginawa po talaga sa akin is parang ginawa po akong parang katulong, ganyan. To the point na minamaltrato na po talaga ako. And hindi ko na ma-feel na tinuturing po akong pamilya. So, at the age of 17, naglayas na po ako. And thinking na kaya kong i-survive yung sarili ko kasi at that time, I was a student assistant sa school. Pero it wasn't enough for me to buy myself a decent meal. Hindi na ako na-cope sa mga projects, sa mga requirements kasi nga wala akong enough funds to finance myself. Tapos, ni ultimo uniform, hindi ako makabili, ni ultimong panglaba, hindi ko kayang bumili. Parang sinusuot ko ng uniform ko, like, parang for almost 3 days na walang laba-laba. So, ganun, kung lalaban ko man, wala pang sabon. So, ganun naging mabigat para sa akin yung kabataan ko.
And then one time, bigla na lang akong inofera nung isang schoolmate ko. Sabi niya, Billy, parang nahihirapan ka na. May papatry sana ako sa'yo. Feeling ko doon ka magkakapera. So yun, so syempre ako naman parang desperate ako nung mga panahon na yun. Sabi ko, sige, ano ba yan? I'm willing to do anything. Anong trabaho ba yan? So sabi niya, pwede ka mag-call boy. Sabi ko, ganun. Ano bang gagawin nun? Sabi niya, wag ka mag-alala kasi kumikita ka na, masasarapan ka pa. So sabi ko naman, sige, try natin. So yun, nung mga panahon na yun, taga Zamboanga pa kasi ako noon, doon yung province ko talaga. Biglang, doon lang kami sa may mga tabi ng Pangpang, yung boulevard nga namin. Then biglang may huminto para sa akin. And then, doon ko parang na-realize na parang, okay, magkakapera pala ako dito. So I think ito na yung way ko para maibsan yung sarili ko sa hirap. So yun, unti-unti ko na siyang ginagawa, naging habitual na siya. And then apparently, ayun, nakakapagbayad na ako ng renta, nakakabayad na ako ng tuition. So nagtuloy-tuloy siya. And then nung nagkaroon ako ng chance na makarating ng Maynila, greenab ko na siya. And nung dumating na ako dito, so tinuloy ko pa rin yung pag-aaral ko. Hanggat sa nakagraduate ako, thankfully. And then, pumasok ako sa call center. Doon ko na-meet yung first partner ko, si Francis. And then, parang since bago lang ako sa LGBT, kasi I can say, parang nung umpisa, I don't consider myself gay. Parang confused ako nun eh. Then, pero nung kay Francis, parang nakaramdam ako na, parang mahal ko yata tong taong to. And, fairly enough, naging kami, pinakita niya sa akin na gusto niya ako, and sinagot ko siya, and nag-live-in kami. And then, hindi ko alam na meron na pala siya. So, nung mga panahon na yun, parang, sobrang bago pa lang ako sa mga ganito sa LGBT relationship, and I was very loyal to him. And nung umuwi ako one time, nahuli ko siya na may kasamang iba. So doon na ako na parang I was devastated, doon ako nasaktan, and then nakipaghiwala ako. Then doon ako nag-start mag-bar kasi parang feeling ko doon ako nakaka-release ng yung mga nagve-vent out ako ng lungkot ko, doon ako nagiinom, doon ako nagsasaya. Parang doon ko nakikita yung sarili ko na dito walang problema. Dito lang ako sa kabila ng maraming nangyayari sa labas. Parang dito lang ako sa bar nag-e-enjoy, nakakalimutan ko yung mga problema ko, dito ako masaya. And I was shocked one night na nung nasa bar ako, tinitignan ko yung sarili ko sa salamin, parang naagnas yung balat ko, parang nagpe-flake siya. So sabi ko, ano to, parang weird, bakit ganun? Tapos, dali-dali ako umuwi kasi natatakot ako. So feeling ko may something at wala akong alam or idea kung ano yun. Then, days passed, biglang may tumawag sa akin, yung kapatid ni Francis. Sabi sa akin, Kuya, namatay na si Francis. Ko, bakit? Anong meron? Sabi niya, basta kuya, magpa-HIV test ka. So, HIV test? Ano yun? Hindi ko alam yun. So, that time, those times, wala pa talagang information sa HIV. Sobrang rampant or hindi siya available, hindi siya accessible yung information kung ano ba yun, paano siya iti-treat. So, wala akong ka-idea. So, nung time na yun, natatakot na ako, baka meron ako. And lahat ng tao na nakilala sa akin, alam nila na namatay si Francis because of AIDS. Sabi niya, Billy, baka meron ka ng AIDS. Baka may ganyan, nahawaan ka ba? Siyempre ako, denial ako. Sabi ko, ano ba? Nag-gym ako, kaya ako pumapayat. At saka ano ba, nagpa-test na ako, nagkunwari ako. Kaya sabi ko na, negative ako, kahit hindi naman talaga. And then suddenly, one night, hindi na ako makatayo. Parang may nakadagan na parang may mga hollow block sa chest ko na hindi
Hindi ko alam bakit hindi ako makahinga, hindi ako makakain. And ayun, bigla ako nag-pass out. Buti na lang yung landlady ko, chinek ako, kasi napapansin niya hindi na ako lumalabas ng kwarto. Hinatiran niya ako ng pagkain, na nagulat siya na, ayun, nakailatan na ako at hindi ako nagigising. So, nirush ako sa ER at doon parang naimasmasan ako, sabi ng doktor, ano ba nafe-feel mo, ganyan, may nararamdaman ka ba? And ako naman, parang denial siguro. Pagod lang po siguro ako or nilalagnat lang po ako. So parang after series of examination, biglang tinatanong ako ng doktor, are you gay? So sabi ko, nung time na yun, hindi pa ako open about my sexuality. So medyo hesitant ako kasi katabi ko lang yung landlady ko. So sabi ko, opo. So parang feel ko na judge na ako doon pa lang. And then, ang next question was, how many guys did you sleep with? So parang nahiya talaga ako kasi hindi ko na alam ano isasagot ko doon kasi hindi naman ako magpapaka-ipokrito. Talaga naman din nag-engage din ako into a with other guys. So sabi ko 5, 10, 20, hindi ko na talaga alam. Then suddenly walang kaabog-abog, biglang niyang sinabi na baka may HIV ka na. So parang doon parang gumuho yung mundo ko na parang akala ko lalamunin ako ng lupa sa kahiyan. Kasi nga, yung landlady ko sobrang iba ng tingin at biglang nag-walk out, iniwan ako sa ere. Siguro, grabe, ano ba? Totoo ba to? So, wala pa akong idea about it at all. So parang inisip ko, mamamatay na ba ako? Then, biglang yung isang doktor na nakapansin sa akin, sabi sa akin, I think mas mabuti kung transfer ka sa RITM. So, isa daw siyang facility na talagang nagkikater ng HIV. Although hindi pa daw sure kasi wala pa daw nire-run na HIV test para sa akin. So ako naman, sige po, gawin niyo na po lahat. Wala naman ako magagawa, mamamatay naman na yata ako. So sinugod ako doon. And pagdating ko doon, iba yung facility, hindi siya yung parang tulad nung ginawa ng unang doktor na parang sobra akong inatake sa mga nangyayari sa harap ng maraming tao. Napiling ko lahat ng tao nung panahon na yun, parang pinagtitingin at pinag-uusapan ako. So doon sabi sa akin, okay lang ba na ipa-HIV test ka namin bago lahat para masabi natin kung talagang meron kang HIV. So sabi ko, sige po Doc, wala namang problema. So yun, nung after how many hours, bumalik na yung resulta, sabi, check ko daw kung ano ba daw, kung reactive or positive or non-reactive or negative. Nung nasa akin na yung papel, parang nagdadasal talaga ako na sabi ko, sana negative, sana wala, sana iba to, sana hindi to yung iniisip ko. Tapos nung tumambad na sa akin yung result, nakalagay reactive, para akong nasa time machine, parang binalikan ko lahat ng nangyari sa akin. Sabi ko, Lord, ano ba to? Parang hindi pa ba sapat na parang kinuha mo yung nanay ko, yung tatay ko? Hindi pa ba sapat na parang pinahirapan mo ko, na ginawa kong alipin, inalila ako ng sarili kong pamilya? Hindi pa ba sapat na nag-struggle ako sa studies ko? At ngayon, na feeling ko okay na yung buhay ko, dahan-dahan ko nang binibuild yung sarili ko, may maayos ako na trabaho. Bibigyan mo ako ng ganitong sakit. Parang napakadaya naman. Bakit ako pa sa lahat ng tao, parang binagsakan mo ko ng lahat ng klase at uri ng problema. Pero, yun, sabi ng doktor sa akin, basta Billy, you need to fight. Kasi sabi ko, Dok, mamamatay na ba ako? Sabi niya, hindi. Basta lumaban ka, ipakita mo sa amin na matatag ka. Follow mo lahat ng procedure, inumin mo lahat ng gamot. At yun, we'll make sure na we'll try our best to make you survive. So nung panahon na yun, nasa ICU ako for 3 months. Di ako makatayo, di ako makapagsalita ng maayos. At talagang nag-agaw buhay talaga ako noon na every day, akala ko anytime soon kukunin na ako ni Lord. Then, apparently,
okay ako after 3 months. Lahat ng sakit ko nawala. Pero yung HIV na-control siya with the help of ARV treatment. Kaya medyo hindi ko na alam ngayon kung paano ko haharapin yung buhay sa labas. Then, biglang nagparamdam yung half-sister ko. Meron akong kapatid sa labas kasi pangatlo yung nanay ko sa asawa ng tatay ko. Pinunta niya ako sa ospital at yun, may 5 patong ng mask, ang dami niyang gloves. And although masakit, kailan ko tanggapin. Kasi dati parang feeling ko, kasalanan ko kung bakit ako nagkaroon ng HIV. Pero hindi ko naman ginusto yun eh. Parang hindi ko naman alam, hindi ko naman siya sinabi na gusto ko magkaroon ng HIV. Wala akong ganun. So feeling ko, hindi ko siya kasalanan. Okay, talagang wala akong kaalam-alam. At sana, kung may alam lang ako, kung may knowledge na ako about it, sana naiwasan ko siya. Then, right there and then, minessage ng kapatid ko yung lahat na sa phone book ko na I'm HIV positive. At doon ako sobrang devastated. Sabi ko, paano ko nahaharapin yung labas? Ayoko na umalis ng ospital. Hindi ko alam kung ano ba yung gagawin ko. Makakapagtrabaho pa ba ako? Ano ba, magkakaroon pa ba ako ng chance na makasama yung mga taong mga mahal ko? So, sobrang daming gumugulo sa isip ko noon. And yun, sarili kong pamilya, hindi na nila tanggap at hindi nila ako kayang harapin. Natatakot silang kasalo ako sa mesa. Talagang kahit plato ko, paper plate, mga kutsara, tinidor ko, disposable. Kahit aso, takot silang ipalapit sa akin. Ganun nila pinaramdam sa akin na sobrang diring-diri sila sa akin. So, wala akong choice kundi umalis. Again, nag-solo ulit ako. Tinignan ko kung paano ko iso-survive yung sarili ko. At nung pakiramdam ko naman na umuokay na ako, parang useless na rin kasi magtago. Kasi feeling ko alam na ng lahat at pinagpipesta na ng lahat na meron akong sakit. So, sa isang Facebook post ko, doon ko sinabi lahat yung nararamdaman ko, yung mga pinagdaanan ko. Kasi sabi ko, wala na akong pakialam eh. Gusto ko na lang sabihin ng tao na nahihirapan ako at pagod na ako. Yun na lang ang gusto kong mangyari. And suddenly, nagulat ako pagising ko, yung mga comment, sabi ko, hindi pala lahat ng tao, ganun ang tingin sa akin. Para ang daming tao nagbibigay ng encouragement sa akin na kaya mo pa yan, na ipagpatuloy mo pa yung buhay mo, maghanap ka ng trabaho, it's not the end of the road for you. At doon ako, sa mga comment na yun, nag-focus doon ko sinentro yung utak ko, hindi sa mga hateful comments na yak, nakakadiri ka, bakla ka kasi kaya nagkaganyan ka. Yung mga ganong salita, sabi ko, wala nang maitutulong yan sa akin. Ito ako sa mga taong naniniwala pa rin sa akin. At yun, I pick myself up, nag-apply ako sa call center, natanggap ako. And ayun, right there and then, lahat ng mga tao nakasalumuha ko na eto ako, ganito ako, at natutunan ko nang mag-educate ng tao na, oh yan, kahit inumin ko yung tubig mo, hindi kita mahawaan, okay, kahit magkausap tayo ngayon. Kahit nga maghalikan tayo, hindi ko mapapasa ang HIV kasi hindi napapasa ang HIV sa laway unless palalaking kita ng ilang ganun ng laway ko. And from then, nagkaroon ako ng avenue para to start my own advocacy for this. Kasi alam ko, napatunayan ko na, okay, kaya pala eh. So, paano yung mga ibang tao na tulad ko nagtatago? So, gusto ko maging boses para sa kanila. And suddenly, ayun, biglang may mga nag-reach out na sa akin ng patago. Until such time na na-recognize ako ng media, na nakakausap nila ako, tinatanong nila, kamusta yung buhay mo, Billy? Okay ka naman? Okay naman, ayos naman ako ngayon, healthy naman yung buhay ko ngayon. And that gave me more power to share my story
ayun, nagkakaroon ako ng mga talk sa mga malalaking crowd, iniimbitahan ako sa mga munisipyo, at nagkaroon ako ng mga interview sa media. At ayun na feature po yung storya ng buhay ko sa mga na drama anthology po sa MMK, na interview po ako ni Tito Boy sa Bottom Line. And those were the time na parang sabi ko, okay, nagkakaroon ako ng boses para sa mga taong tulad ko, na it's not the end of the road at kaya pa namin ipaglaban kung ano man yung meron kaming gustong mangyari sa buhay namin. And HIV will never have an effect on that. So, after that, so nagtuloy-tuloy na ako sa advocacy ko, naging program director ako sa isang NGO na The Project Red Ribbon, at marami kaming natulungan. Even yung mga batang pinanganak na may HIV na mga magulang nila, na walang kamuwang-muwang, tinulungan kami, gumawa kami ng Duyan Foundation for them. And ayun, nagkaroon ako ng chance na maging trainer ng community-based HIV testing. So ako mismo nag-screen ng mga taong na gustong malaman ng HIV status nila. Nagkakaroon kami ng HIV drive advocacy program sa iba't ibang city. And again, sobrang doon nag-circulate yung buhay ko. And to the point na parang after so many years, bigla ko na-realize na hanggang dito lang ba talaga ako? Hanggang HIV lang ba talaga yung tatatak na pangalan? Ay, na HIV lang ang tatatak sa akin, sa ibang tao. So, one day, I just woke up and na-feel ko sa sarili ko na siguro it's about time naman na I will focus sa life ko. Ayoko masyadong mag-dwell sa konsepto na HIV positive ako hanggang mamamatay ako. Gusto ko, I will be known for something else. Gusto kong ibahagi yung sarili ko sa paraan na alam kong ito yung passion ko, ito yung kaya kong i-implement sa ibang tao. And yun, sabi ko, why don't I try to become part of a industry kung saan I provide entertainment to people? Kasi gusto ko magbigay ng saya sa mga tao. And before that, sobrang bigla na naman akong, kasi pumasok na ako ulit sa pagiging unit manager ng insurance company. So doon ako muna nag-dwell muna. Kasi sabi ko, okay, step aside ko muna yung HIV program, yung advocacy. Gusto ko muna mag-focus into something else. Kasi gusto ko ma-build yung sarili ko ulit. And then, dumating yung COVID. And doon na naman ako na-test for the second time around. Nagkaroon ako ng COVID. So yung COVID kasi, di ba, ibababa niya yung immune system mo. So since may HIV na ako, tinamaan pa ako ng COVID, sobrang na-double trouble ako to the point na I spent like 1 year sa loob ng COVID facility. At nagkaroon ako ng sakit sa utak, yung toxoplasma encephalitis. And again, sabi ko, eto na siguro yung, hindi ko na yata makakamit yung gusto kong mangyari. Feeling ko habang buhay na talagang nakakabit sa akin yung pagiging HIV positive ko at pagiging sakitin ko. But through God's grace, sobrang daming tao na naman yung naniwala sa akin at alam nilang mabubuhay pa ako. They gave financial support, emotional support. Pag kailangan ko ng tao makausap, someone will call me up. And there was one person who was there for me who helped me get through past that. And yun, and luckily, again, God is so good. Nabuhay na naman ako ulit. And I survived that 1 year of challenge sa loob ng hospital. And by that time, hindi ko na alam kung paano ko na naman ibabangon yung sarili ko. So, nung nag-end na yung pandemic, biglang bumukas tong Spectrum. And sabi ko, gusto ko ulit pumunta ng bar. Gusto ko lang maging masaya. Gusto ko lang muna get a bottle or two, watch a drag performance. Gusto ko lang makihalubilo sa tao kahit papaano. And
baka makita ko yung mga taong tumulong sa akin, gusto kong mag-thank you, gusto kong yakapin sila na, hey, ito pa ako, buhay pa ako, thank you so much. And doon ko nakilala yung taong tumulong sa akin, yung taong nagbigay sa akin ng buhay ko ngayon, which is the owner ng Spectrum, si Lawrence Basilio. Sabi niya sa akin, parang ang laki mong, parang may talent ako into reaching out to people. Feeling niya daw magiging great asset daw ko if we start a bar. So, nung time na yon hindi pa sa amin yung Spectrum. Iba pa yung may-ari. So, sabi niya sa akin, maghanap ka nga ng place kung saan tayo pwede mag-start ng bar, and I want you to be the manager because I trust you. I believe in your skills, I believe in your talent. So, ako naman malaking bagay sa akin nung ganong klaseng appreciation at tiwala na binibigay sa akin. So, habang naghahanap ako, natunugan nung may-ari ng Spectrum at in-offer sa amin yung 50% na investment. So, nung time na yon medyo pabagsak na siya kasi nagsulputan na yung mga mas kilalang bar ng LGBT. So, tinanong ako ni Lawrence, kaya ba? Will you take the challenge para kaya mo ba tong i-boom? Kaya mo ba tong palaguin ulit? Sabi ko, I'll try. And doon ko dinedicate yung oras ko, yung panahon ko. Doon ko talagang pinokus yung sarili ko na sabi ko, this is one last shot in my life. At gusto kong ibigay yung best ko dito para patunayan ko kay Lawrence na kaya ko to at hindi lang magtatapos yung buhay ko being a person living with HIV. So from there on, binigay ko yung lahat ng oras ko, panahon ko, nag-develop ako ng mga gimmick, ng mga gagawin each day. Dinahandahan ko pag may customer, I give my best services and effort para balikan nila kami. And I'm so glad na right now, if you come and visit us, you will definitely enjoy your stay. Hindi pa siya ganon ka sobrang ganda. I mean, hindi pa siya ganon ka-upgraded. Pero soon, little by little, I know that we can build something more and provide greater performance for people to enjoy. Ano pong plano niyo po sa hinaharap po? Sa ngayon, actually, gusto ko talaga, again, mas priority ko ang bar. I want this to become, parang sobrang established niya na whenever na pag wala na ako, feeling ko people will always remember na si Billy ang nagpalago niyan at hanggang ngayon buhay pa rin ang Spectrum. And I think in the future, I want to have my own house. I want na mag-reside ako into a place where it's peaceful, na parang kahit simpleng buhay lang, I would really want that for myself. Gusto ko maging established, gusto ko na maybe find the right partner for me na kaya akong tanggapin for who I am, kung ano man meron ako, at sana hindi lang yun hindi lang siya magbe-base dahil may HIV ako. Gusto ko makita niya for who I am and how I manage na to make Spectrum a better place. Ano po yung final message niyo po sa mga tao po na nanonood? I guess yung message ko na lang na you need to pursue your dreams. Maraming struggles man ang mga dumating sa buhay natin. Like for me, I may have this virus, but I will never lose my humanity. Kasi tao pa rin naman ako, and I have big dreams. And sa pagpupursigi and hard efforts, makakamit natin yun if we put our best into that. So, do not stop believing. Kahit mahirap man, may mga challenges man na iba to sa atin, I know at the end of the day, we can surpass it if we find the right actions to achieve what we need to resolve. So, yun lang. Mga kaibigan, malapit na tayong umabot sa 100,000 subscribers, kaya't wag na wag niyong kakalimutan mag-comment, like at i-share ang aming mga video.